Another day mga kamanok, sa video na ito ay tatalakayin natin kung pwede bang gumawa ng sariling linyada ang mga backyard breeders. Ano-ano ang kailangan alamin bago gumawa ng sariling linyada at paano gumawa ng linyada. Pero bago yun, shoutout muna tayo mga kamanok. Shoutout po kay Sir NGC Bantams. Hello po sir. Si Sir NGC ay madami din pong alagang sirama at bantam. Sa mga gusto pong mag-alaga ng mga bantam ay pwede nyo po siyang i-PM. Shoutout po kay Sir Jong L. Sutil Enesio. Hello po sir. Si sir ay isang sirama breeder din po. Sa mga gusto pong mag-alaga ng sirama ay pwede nyo din po siyang i-PM. At shoutout din po kay Sir Idol Dennis Benji Ang ng Davao City. Si Sir Idol Dennis ay isang holder ng authentic shock at legendary shock dito sa Pilipinas. Kailan kaya ako magkakaroon niyan, Sir Dennis? Baka naman. Sa mga gustong mag-alaga ng kalidad na sirama ay i-PM nyo lang po si Sir Dennis. At sa hindi pa po nasya-shoutout ay uunti-untiin ko po kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. So paano nga ba gumawa ng linyada? Disclaimer po, ako po ay hindi pa ganong katagal sa pagbibreed ng manok. So patuloy pa din po akong nag-aaral tungkol sa pagmamanok. Itong mga sasabihin ko ay sariling pananaw sa topic na ito. Pwedeng sumang-ayon ka, pwede ding hindi po. So paano nga ba gumawa ng linyada? Pwede bang 3-way cross, 4-way cross, straight bred, or iba pa? May mga kaibigan akong napagtanungan na yung ginawa nilang linyada ay galing sa iba-ibang crosses. So totoo naman na ganun talaga kapag gagawa ka ng linyada ay kadalasan madaming crosses dahil huhulihin mo yung hinahanap mong katangian sa isang manok na gagawin mo sariling linyada. Sa ating mga tao, lahat ng bagay kino-convert natin through mathematical equation. Halimbawa, 3/4 of this, 1/4 of that, 50% of this, 1/4 of this, 1/4 of that, at kung ano-ano pa. So ganyan din po kadalasang ginagawa ng ibang breeder. Ina-express nila sa numeral symbol at numerical equation ang mga paggawa ng isang linyada. So upon on my observation po at natutunan sa ibang breeder at sa sarili kong breeding, it doesn't matter po if 3/4, 1/4, 50% at iba pa. Dahil kung gagawa ka ng sariling linyada, ay iba-iba po ang ating criteria at iba-iba po ang standard natin sa isang manok. Dahil sa totoo lang po, sa isang manok, napakahirap pong pagsama-samahin yung katangiang hinahanap-hanap natin. Example po yung sa panabong na manok. Kailangan magaling, mahusay, nagpapanalo, matangkad, maganda ang build ng katawan o iba pa. Sa sirama naman, small comb, long legs, short wings, forward wings, slim body at iba pa. Diba? Mahirap pagsama-samahin yan sa isang manok. So pag iniisip mo ay mahabang proseso ang paggawa ng sariling bloodline o linyada. Pero sa paggawa ng sariling linyada ay ikaw ang masusunod. Your imagination is your limit. Gusto mo ng ugali ng isang manok, infuse mo dun sa isang maganda naman ng pangangatawan o itsura. So kung nagkaanak at nakulangan ka pa sa karakter niya, hanapan mo ng manok na angkop sa hinahanap mong katangian. Ganun po ang halimbawa. At lagi pong tatandaan, dapat ay lagi po kayong may criteria. Halimbawa sa sirama, gusto ko ng mahaba ang paa, gusto ko ng maliit ang palong, at iba pa. Sa panabong, gusto ko ng matangkad, gusto ko yung malakas pumalo, at iba pa. Mahalaga po ang criteria para sa paggawa ng sariling linyada. At take note po, pag gagawa kayo ng linyada, ay wag nyo pong kakalimutan ang mga base bloodline na ginamit nyo sa manok. Para pagdating ng araw na magtagumpay ka sa paggawa ng linyada, syempre yung ibang gustong mag-avail ng gawa mong linyada ay magtatanong yan kung anong ginamit mong bloodline ng manok para makagawa ng sariling linyada. At sa tanong na pwede ka bang gumawa ng sarili mong linyada, mapa backyard o mapa big time farm breeder ka? Yes po, pwede. Wala pong batas na bawal po tayong gumawa ng sariling linyada. Ang importante, magtanong ka sa mga nauna sa'yo, humingi ka ng payo at patuloy ka mag-aral tungkol sa pagmamanok. Ikaw ang masusunod kung anong itsura ng manok ang gusto mong gawin. At ikaw ang masusunod kung ano ang gusto mong tawagin sa sarili mong gawang linyada. Uulitin ko po, kailangan po meron po kayong sariling criteria kung gagawa kayo ng linyada. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po para po madagdagan ang aming kaalaman tungkol sa topic na ito. Please follow, like, and share na din po para po marami pa pong talakayang katulad nito. Maraming salamat po.